Okay, let's start with a prayer. Let's pray. Father God in heaven, thank you once more for this wonderful opportunity kung saan, Panginoon, once more kami ay pinagtipon-tipon mo, Panginoon, upang magbulay-bulay to study your words, Lord God. Lord, tonight, Father, I pray that you will um, enlighten us, you will illuminate the words so that we may understand it correctly. So that, Lord God, we may know what is your will and purpose, so that we may know, Father God, our faith and the reason for you calling us. Tonight, Lord God, as we continue our Bible study with regards to end times, I pray, Lord God, that my brothers and sisters, Lord God, those who are already here and those who are still joining, and perhaps those who are not able to come and will be able to uh, listen or watch the recording later, we pray, Lord God, that through the Holy Spirit, through the illumination of the Holy Spirit, we may understand your word. Thank you, Lord God, tonight. I pray, Father, that what we will discuss tonight, Lord God, will strengthen our faith and um, uh, gagamitin mo itong Panginoong Bible study namin na ito upang mas lalo pa, Panginoon, na maintindihan po namin, Lord God, yung joy na nakapaloob dahil meron kaming mga salita mo, Panginoon. At dahil meron kaming pagkakataon na kagaya nito kung saan nagkakatipon-tipon kami, Panginoon, at nagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming salamat dalangin sa iyong pangalan, Panginoong Kristo. Amen. Amen and amen. Praise God. Blessed evening po sa inyo, brothers and sisters. Let me know kung naririnig nyo po ng maayos yung boses ko. Can you hear me all right? Naririnig po kasi. Okay, praise God. So let's start with our Bible study. And actually, we are at the supposed to be session 3 na tayo, no? We are at session 3. Let's see, merong message. Okay, yes po, sabi. Okay, praise God. So, supposed to be, we are already at our session 3 of discussion in this topic about end times, no? And kung matatandaan natin, nag-start itong discussion natin na ito after natin na pag-usapan, na pagbulay-bulayan. In particular, yung sinabi ng Panginoong Hesus in the book of Matthew chapter 24, kung saan doon tinukoy ng Panginoong Hesus yung mga kaganapan na mangyayari doon sa mas kilala natin or mas familiar tayo na kung tawagin na ay end times or yung last days or last hours. So ngayon, ang ating pag-uusapan actually ay nag-progress na yung ating pag-aaral at tayo ngayon ay nasa tinatawag na natin na millennial reign of Christ, no? Then after that we will be discussing yung final rebellion. Kanon tayo ng deeper understanding about final rebellion. But before we move on, mahalaga na magkaroon muna tayo ng review yung mga previous na napag-aralan natin, no? I-reviewin natin. Revisahin natin yung mga previous na napag-aralan natin. So, let me see. Saglit lang po So, yung ating pong mga kapatiran, mga co-host, no? Pagka may nag-join, paki-admit na lang po kasi baka hindi ko sila makita, no? Okay. So, let's have a review as we continue this study. Kung matatandaan po natin, sa una nating pag-aaral, no, about itong tinatawag natin nga na end times, no, dinefine natin ano ba yung tinatawag na end times, no? Kasi
sa pagkakatanda ko, no, si Pastora Presi yung nag brought up niya ng tanong na yan, kung saan merong nagtanong sa kanya na ito na ba yung end times, no? Kasi yung gawa nga ng mga kaguluhan na nangyayari sa ating kapaligiran. So nagtanong yung kung sino man yung nagtanong sa kanya, ito na ba yung end times, no? And because of that, yan yung ginamit para yan ngayon yung nag push sa atin or nag-encourage sa atin para pag-aralan natin about end times. So, ngayon nalaman natin na very important pala ito. Actually, maraming mga churches, maraming mga kapatiran natin that they shy away from discussing this, no? Because ang pinaka-importante naman talaga is yung ating salvation, no? Yung ating faith sa Lord. Kung aralin lang natin ang end times out of curiosity or kumagay, alam niyo yun, yung parabang yung isang tao na gustong malaman yung chismis, parang ganon. So it will not benefit us. Ngunit pinag-aaralan natin yung end times because para rin sa ating faith, no? Para sa ipagkakatibay ng ating pananampalataya, sa ikalalakas ng ating pananampalataya. Bakit kamo? Kasi sabi sa Romans 10:17, di ba, faith comes from hearing the word of God. Hearing and hearing the word of God. So, ito na nga tayo, pinag-aralan natin ang end times. And ang isa sa pinaka-importante na natutunan natin about end times is nalaman natin na itong end times pala ay, although end, pagka, of course, end, no? Ang connotation, ibig sabihin, ang papasok sa isip mo kaagad niyan is dulo, kasi end eh. No, end time. So, nasa dulo ng panahon, nasa dulong anong tawag dito? Mga dulong oras, no? Mga dulong saglit, ganyan. Kaya end times eh. Pero, actually, nung inaral natin ang Biblia, nung nalaman natin na yung tinutukoy pa na end times, eh hindi ito future event na mangyayari sa future, no? But it's already happening. Okay? So now, wag tayong maalarma when I say it's already happening. Also, pastor, nasa end times na tayo ngayon. The answer is yes and no. Okay? Because makita natin in Hebrews, basahin natin in Hebrews chapter 1 verse 2. Sabi, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, so ito in these last days. So, end times, last days. Kung titingnan mo, almost the same sila ng ibig patungkulan ng mga huling saglit, huling sandali, huling araw, no? Sabi, in these last days, He has spoken to us by His Son. So, ibig sabihin, from Hebrews chapter 1 verse 2 pala, during the time pa lang ng Panginoong Hesus, last days na pala yun, dun pa lang pala. So, ibig sabihin, 2,000 years ago, nagsimula na itong tinatawag natin na last days or yung end times. Kaya ang sagot, nasa end times naman tayo, ang sagot is yes and no. Yes, because kung ang tinutukoy natin is yung biblical end times, last day, yes. No? Pero kung ang tanong is yung katapusan, meaning yung great white throne of judgment, the answer is no. Okay? So, if we're going to be theological about it, ang sinasabi kasi ng Biblia, last days nagsimula pa lang sa Panginoong Hesus. So, yes, we are in these end times. Then, sabi rin sa Acts chapter 2, verse 16, no? Ang sabi diyan, hindi ko na babasahin in the interest of time. Basahin niyo lang po. Pero ang sabi diyan, in the last days, no? Sabi sa verse 17, no? In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. No, and this is what we are seeing. Remember in Acts chapter 2, Acts chapter 2, verse 34 ata yun, wherein
na anong nangyari doon, no, na i-pour out ang banal na espiritu, ang Holy Spirit doon sa mga tao, no? So ibig sabihin nagtutugma-tugma lahat noon pa lang, no? Nandun na yung tinatawag na last days or yung end times. So even during ng time ng mga apostle, no, naiintindihan nila, no, during their time naiintindihan nila that they were already in the last days, that they were already in the end times during the time pa lamang ng mga apostle, no. Kaya sabi diyan sa Acts chapter 2 verse 17, in the last days God says, I will pour out my spirit on all people. They were quoting the book of Joel, no. In here ang nagsasalita diyan is si Peter, no. He was quoting the book of Joel. So now, para mas maging malalim yung ating pag-aaral, kasi alam niyo po ba, meron pong sinabi sa Biblia in the book of 2 Peter chapter 3. I will share it here. Yan. Sabi sa Biblia, 2 Peter 3:8, but do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day in the Lord. No? So, ibig sabihin pala, ang katumbas ng isang araw sa ating Diyos is katumbas ng 1,000 taon sa atin. So, meaning, kung nasa year 2000 tayo, no, 2,000 years na, pero kung bagbabasihan natin ng 2 Peter 3, nakakadalawang araw pa lang sa perspective ng ating Diyos, sa perspective ng ating Panginoon, no? Kung titingnan natin yung 2 Peter chapter 3 verse 8, because sabi, with the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. So, anong ibig sabihin nito? No? It means na ang Diyos ay hindi siya limited. He is not limited by time. Hindi kagaya natin, no, na limited tayo. No? But ang Diyos, hindi siya limited. No? Because He is an infinite God. Right? So, kapag ang Bible sinabi, last days, hindi ibig sabihin niya necessarily, no, na literally na huling araw na to, bukas wala na. No, hindi ganoon, no. In the same breath, pag sinabi nating end times, hindi ibig sabihin niyan ito na yung huli, bukas wala na, no? But it just refers to a period leading to the fulfillment of God's plan. Kasi yung last days na yan, kaya nila ni-repair na last days, ibig sabihin nandyan na yung fulfillment, yung mga kumbaga sa proseso, nandyan na yung on the way na, on process na, no. So isa lang ang malinaw, no, na dito sa mga nakita natin na mga Bible passages na ito, no. Ang ibig sabihin lang, kung noon pa man sa panahon ng Panginoong Hesus na nag-start na yung last days, so ibig sabihin nandoon pa rin tayo sa panahon, kasama tayo, you and me, kasama tayo in this last days, no, nasa last days tayo na tinatawag. Okay? And then after that, pinag-usapan din natin, by the way, if meron po kayong question, just unmute yourself, okay, and you can ask your question. Maaring yung question nyo related sa topic, or even kahit hindi related sa topic, it's okay, just ask away. Okay? So, mabuti kasi kung magtatanong kayo, no? Especially kung merong hindi klaro, para ma-clear natin yung yung nais nyo, yung katanungan nyo, no? Para maging clear, para mas maintindihan nyo. Kasi isang kapamaraanan din na bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, na naiintindihan natin tong mga salita ng Diyos, no, na hindi lang natin basta pinanampalatayaan, na naiintindihan din natin, kasi if may magtanong sa atin, may magtanong sa inyo, alam nyo kung paano nyo ipapaliwanag. Okay? So, napag-usapan din natin about rapture, no? So,
yung rapture, gaya ng nabanggit ko, nakita yan sa 1 Peter 4:16-17. Ang sabi nga, basahin nyo lang po, no? First Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17. No? Ang sabi diyan, the dead in Christ will rise first. So ibig sabihin, yung mga mananampalataya sila, tapos inabutan na sila ng kamatayan. So ibig sabihin, namatay silang mga mananampalataya. So ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 4, the dead in Christ will rise first. So ibig sabihin, bubuhayin muna sila. Hindi pa ito second coming, wala pa tayo sa second coming, okay? Because what will happen here in the rapture, the Lord Jesus Christ will come, but he will not go to the earth yet, no, but he will be in the clouds, no, because kukunin niya ira-rapture niya ang church, eh. Okay, so ang sabi diyan, yung mga mananampalataya na namatay na, bubuhayin muna sila. Now, pag binuhay sila, ibig sabihin, magkakaroon uli sila ng yung katawan nila, magkakaroon sila ng glorified body, hindi yung normal na katawan, glorified body. Ibig sabihin, same body na kagaya ng meron ang Panginoong Hesus, no? Kasi ira-rapture tayo. So, kaya kailangan na may glorified body, kasi how are we going to be caught up in the air kung same body na meron tayo, no? So, ang sabi ni Apostle Paul diyan sa 1 Thessalonians 4, the dead in Christ will rise first, yun yung una. Then, we who are alive, so tayo, na mga mananampalataya na nabubuhay pa, will be caught up together with them. No, will be caught up. Will be caught up na yan yung rapture na tinatawag, no? Ibig sabihin, will be snatched away, kukunin tayo, no? Will be caught up with them together in the clouds to meet the Lord in the air. No, we're going to meet the Lord in the air. No, so that's why I said hindi pa ito yung second coming, no? Ang second coming ng Panginoong Hesus, no, ang dala-dala niya is judgment para dun sa mga gumagawa ng mga kamalian. Okay? So, hindi pa yan. Napariyan lang siya sa clouds, no? Para, kumbaga, sunduin tayo, i-rapture tayo, i-caught up tayo. Right? So, bakit sinabi ni Apostle Paul ito in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17? Kasi kung babasahin niyo po yung chapter na yan, makita nyo na merong concern ang mga mananampalataya na nabubuhay pa. Perhaps meron sila sigurong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay na mananampalataya, tapos namatay na. So concern sila. Ang concern nila is paano na sila yung mga namatay na namin na mga mahal sa buhay na mananampalataya. Yun yung concern nila. So to comfort them, ito ang sinabi ni Apostle Paul, pinaliwanag ni Apostle Paul sa kanila. Sabi ni Apostle Paul na hindi, alam nyo ba, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong malungkot, kasi yung mga mananampalataya na namatay na, bubuhayin muna sila. Yan, kino-comfort kasi ni Apostle Paul sila, no? So, ito pong passage na ito, 1 Thessalonians 4:16 to 17, actually, is not meant to create fear, but it is meant to assure. No, assurance yan, eh. No, kaya nga yan yung ating inaasam-asam din, no? Kasi makakasama na natin ang Lord yan, makakasama na natin ang Diyos. Right? So, ngayon, regarding the timing, kailan yan mangyayari? As we discussed last week, or not last week, previous weeks, no? We discuss yung mid-tribulation view. And bakit? Kasi napag-aralan natin in 2 Thessalonians chapter 2, no, verse 6 to 7, nakita natin diyan, sinabi diyan na merong nagre-restrain doon sa lawless individual, sa lawless man. Kasi yung tinatawag na Great Tribulation, ang sabi ng Panginoong Hesus, yung Great Tribulation daw is something napakasidhing suffering na hindi pa na-experience
ng mundo mula pa noong creation. So, ibig sabihin, even yung flood during Noah's time, hindi siya comparable dito sa Great Tribulation. Mas matindi yung suffering, no? Perhaps kasi during Noah's time, nagkaroon ng great flood, nalunod yung mga tao, then after that, wala na, namatay na sila. But during the Great Tribulation, nandyan yung torture, yung mga pagpapahirap na mangyayari. No, kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ang term na ginamit is Great Tribulation, no? Kasi nga matindi, sabi niya, hindi pa nararanasan mula pa nung kinreate ang mundo. And ang sabi niya, yung Great Tribulation na yan is magi-start yan kapag na-reveal na yung lawless man. No? Now, itong lawless man na ito, ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 6 to 7, nakikita nyo dyan sa inyong mga screen, na merong daw nagre-restrain sa kanya doon sa lawless man. Ibig sabihin, merong pumipigil doon sa lawless man. So, hindi siya ma-reveal. Pero, ang sabi ng Biblia, make no mistake, yung work, ibig sabihin yung characteristics ng lawless man at work na sa mundo. Ngayon pa lang. Kaya lang, hindi pa ma-reveal yung lawless man kasi merong pumipigil, no? Ngayon, ang sabi sa 2 Thessalonians, until he is taken away, until daw na ma-take away. No? So, kung titignan natin, yung caught up, yung taken, no? Actually, ang ginamit sa kasi hindi naman rapture yung ginamit na word, no? Dito kasi ang word na rapture come from rapturo, which is a Latin word, no? For caught up. So, yan yung tinatawag na rapture. Mas common siya sa yung being caught up na yan, mas common siya sa tawag na rapture. So, ang sabi ni Apostle Paul, may nagre-restrain. Now, yung nagre-restrain na yan, ire-restrain niya yung lawless man until such time that yung nagre-restrain na yan is taken out of the way. So, na-take out of the way na siya. Kaya sinabi natin nung last week na na-caught up na siya, no? Yung mga believers na, di ba? Kasi pag may problema, may kaguluhan, anong ginagawa ng mga mananampalataya? Nagdarasal, nag-intercede, no? So napipigilan yung lawless man. Now, once they are taken out of the way, wala na ngayong mag-intercede, no? So, marireveal na tong lawless man at magsisimula na yung tinatawag natin na Great Tribulation, no? Makikita nyo yung context niyan sa 2 verse 1 to 3, the man of lawlessness, kung sino yung man of lawlessness na yan, no? Na tinutukoy yan. So, kasi napag-aralan na natin yan last week, so kung gusto nyong reviewin, balikan nyo na lang po. Of course, meron naman tayong recording, pwede nyo rin pakinggan yung pinag-aralan natin tungkol dyan nung isang araw or nung isang linggo, mga second week ata yun. Okay, so now again, ang Biblia po, because I want to be I want to be anong tawag dito, I want to be straight, I want to be clear sa inyo. Walang specifically sinabi sa Biblia kung sino yung restrainer, okay? Pero ang isang interpretasyon ng mga scholar, ng mga Bible scholar, which is majority of them, ang anong tawag dun? Nag-conclude na yung restrainer is none other than the church, no? Of course, the restrainer is the Holy Spirit. But the Holy Spirit, nasa ba ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit ay nasa church, no? Because we are the temple of the Holy Spirit, no? Tayo yung templo ng banal na espiritu. So, ibig sabihin, nasa sa atin ang banal na espiritu. So, the Holy Spirit is working through the church, no? Yun po. So,
Ang idea dyan is that while the church is present, itong lawlessness is being restrained, no? So, pag na-remove na yung church, kasi nga, na-rapture na siya, then, wala nang nagre-restrain, then the lawless one will be revealed. Kaya po, yun yung view na pinag-aralan natin, yung mid-tribulation view. No? Of course, gaya nga sinabi ko, merong tatlong view. Yung pre-tribulation, mid-tribulation, at post-tribulation. Now, ang isang regardless kung ano yung view na tinitignan natin or na tinitignan nyo, no, isa lang ang masasabi natin na kumbaga nag-a-agree itong tatlong view na to, which is whether you are pre-tribulation, mid-tribulation, or post-tribulation, itong mga view na ito, they all agree that the Lord Jesus Christ will return, and that they all agree that the Lord Jesus Christ will gather His people. Okay? Yan yun. Kasi itong pre-tribulation, ibig sabihin, bago mag-start yung tribulation. Mid-tribulation, sa kalagitnaan ng tribulation, bago mag-great tribulation. Then post-tribulation, ibig sabihin, after. Ibig sabihin, tapos na yung great tribulation. Okay? Any questions so far? None so far po, PA. Okay, how about yung iba? Any question? Wala po, Pastor. Okay po. So, kung ganon, let us proceed. No? So, after ng rapture, after ng tribulation, no? Now, we're going to discuss about the millennial reign of Christ. Actually, na-discuss na rin natin to last time. No? So, ngayon, we will discuss it more deeply. Okay? We will go deeper tonight. So, ano ba ito? Ano ba talaga itong tinatawag na millennial reign? At saan ba ito makikita sa Biblia? Okay? Ito ba ay konsepto lamang, or ito ba ay biblical? Ito ba ay makikita sa Biblia, or ito ay something na interpretasyon lang? Actually, ito pong Brother Steve, paalam po, duty po ako. God bless po. Okay po, Brother Steve, ingat po kayo. God bless. Then, ito pong millennial reign, matatagpuan po natin yan. Actually, hindi yan konsepto, hindi yan interpretation, but nakasulat mismo yan sa Biblia. At matatagpuan po natin yan in the book of Revelations, chapter 20, verse 1 to 6. Ayan, no? Nakita nyo, the 1,000 years. Kaya millennial, di ba? Millennial is 1,000, no? So, the millennial reign of our Lord Jesus Christ. So, basahin lang natin, no? From verse 1 to 6. If someone can read, please. From verse 1 to 6. Ako na po, Pastor. Basahin ko na. Sige po. And verse 1, And I saw an angel coming down out of heaven, having the key to the abyss, and holding in his hand a great chain. He seized the dragon, the ancient serpent, who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. He threw him into the abyss and locked and sealed it over him, to keep him from deceiving the nations anymore until the 1,000 years were ended. After that, he must be set free for a short time. I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned
with Christ 1,000 years. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them, but they will be priests of God and of Christ and will reign with Him for 1,000 years. Amen. Thank you po, Sister Christina. So, yan yung passage about millennial reign of Christ in Revelations chapter 20 verses 1 to 6, no? So, pagtuunan natin ng pansin muna, punta tayo sa verse 4. No, makita po natin diyan sa verse 4. No, ito yung verse 4, no? Yan yung highlight ko. Okay. Mahaba itong verse 4. Yan, hanggang dito siya. Highlight natin, okay? Yan. So, sabi diyan, makita natin, sabi diyan, they came to life. No, they came to life and reigned with Christ 1,000 years. Ito dito sa baba, no? They came to life and reigned with Christ 1,000 years. So, ibig sabihin, yung 1,000 years dito na sinasabi, literal to, no? Literally, 1,000 years, no? Ibig sabihin, hindi 1,000 years na ng 1,000 years kasi 'di ba kanina meron tayong binasang passage in 2 Peter chapter 3 verse 8. Ang sabi doon na ang 1,000 years daw natin is equivalent to one day sa Diyos, no? So ngayon itong 1,000 years na tinutukoy na to, hindi to 1,000 years sa perspective ng Diyos, kundi 1,000 years sa perspective ng tao. Literal a 1,000-year period where the Lord Jesus Christ will reign. Ngayon, ang katanungan dito is, okay, pag sinabi kasing reign, no, ibig sabihin na naghahari, no? Yan yung ibig sabihin ng reign sa Tagalog, maghahari, hindi ulan. Reign, maghahari. So, anong klaseng paghahari ito? Ito ba ay paghaharing spiritual? Kasi meron, 'di ba, meron tayong sinasabi, ang Panginoong Hesus ay naghahari sa puso natin. Ang Panginoong Hesus ay naghahari sa puso ng bawat isa, no? So, yan ba 'yun? Ganong klaseng paghahari ba ang tinutukoy dito? Actually, hindi, no? Yung sinasabi nating ang Diyos ay naghahari sa puso natin, totoo 'yun. That is the spiritual kind of reign, no, ng paghahari. Pero ang tinutukoy dito ng paghahari is talagang physical na paghahari, literal na paghahari. Makita natin in Revelations 19:15. No, sabi diyan, Revelations chapter 19 verse 15. Sabi niya, coming out of his mouth, si Brother Samuel nag-join. Okay. Coming out of his mouth is a sharp sword with which to strike down the nation. Ito yung i-highlight ko. Sabi, he will rule them with an iron scepter. No? So pag sinabing he will rule them with an iron scepter, ibig sabihin physical rule yung pinag-uusapan dito, no? Physical reign, no, na paghahari. Hindi ito yung tinatawag natin na paghahari sa puso lang, right? Then in Zechariah chapter 14 verse 9, ano pang sabi doon? Zechariah 14 verse 9. Yan, sabi, the Lord will be king. The Lord will be king over the whole earth, no? Ito yung naalala niyo yung last time yung preaching in the book of John wherein people were rejoicing, no, nagre-rejoice sila because they were waving palm branches because the Lord Jesus Christ is they have perceived the Lord Jesus Christ as the coming king. No, ito yun kasi it was foretold kasi, 'di ba, sa Biblia that the Lord Jesus Christ, a king, the Messiah will come. A king will come.
So that's what they were expecting. But this time, so when the first time the Lord Jesus Christ came, He came to seek and save that which is lost, no? But the second time that He will come as a king, no? Kaya dito Zechariah chapter 14 verse 9 says, the Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and His name the only name. Ito yun. No? This is what we're talking about right now. The millennial reign of the Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, yes, para siyang magiging hari, no? Para siyang ruler. Kumbaga sa atin sa Pilipinas parang presidente, no? Kumbaga para mas makarelate tayo. However, far greater, no? Far greater than a president, far greater than a king, far greater than a prime minister. Because what is going to happen when it happen, kapag nandiyan na yung millennial reign, is magkakaroon ng perfect government. There will be a perfect government. There will be perfect justice. There will be perfect authority. Okay? So take note, we are only talking about millennial reign of Christ. We are talking about the Lord Jesus Christ being the king, being the ruler here on earth. No, every nation will be under Him. No, this is not. We're not talking about new heaven and new earth yet. Okay, we're talking about a millennial reign pa lang, no? And then, so if that's the case, ano sa tingin nyo? Ano sa palagay nyo? Ano mangyayari sa mundo? No, how would the earth become? What do you think, mga kapatid? Any idea, any suggestion, or anything that you can think if the Lord Jesus Christ that time will be the ruler? So what do you think will happen here on earth that time? Will become peaceful. Yes. Anything else? Isa lang, isang sagot lang. Peaceful lang. Spiritually pure. May, Yes. yun nga din po, peaceful, may kaayusan na lahat yung, Love will reign. Yes. Go ahead, Sister Melody. ayun po, katulad nga po ngayon, kung isipin natin yung nararanasan natin ngayon dito sa mundo, yung mga bawat leader po ng bawat bansa. Pero kung ang Lord po ay maghahari, ay magkakaroon po ng kaayusan dahil ang Lord po is the God of order po. Okay. Yes, I believe na tama yung mga sinasabi nyo. Now, hindi explicitly nabanggit sa Bible, sa Biblia kung anong mangyayari. Pero makita natin may mga prophecy, no? May mga prophecy kung anong mangyayari. Simulan natin sa Isaiah chapter 11. Okay, verse 3 and 4. Ang sabi diyan, and he will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears, but with righteousness he will judge the needy. With justice, he will give decisions for the poor of the earth. So, ibig sabihin, magkakaroon ng perfect justice, no? Magiging righteous. Kung ibig sabihin, kung ngayon may mga corruption, mawawala na yung corruption. Kasi magkakaroon na ng justice, hindi lang basta justice, but perfect justice, no? Tapos sabi ni Pastor Radyo, may work pa din. I believe meron pa din, Pastor Radyo. Then,
Ano pa, yung kasunod na verse niyan sa verse 6, which is, sabi diyan, the wolf will live with the lamb. So, anong ibig sabihin nito? 'Di ba, ang wolf, uh, ito ay predator, no? 'Di ba, ang lamb, ang sheep, no? Saka ang wolf, kinakain ng wolf, ina-attack ng wolf ang lamb parate, 'di ba? Kasi ano niya yan pagkain niya yan. So, ibig sabihin, yung wolf, yung predator, yung lamb, yung prey, no? Pero from Isaiah 11:6, we can see the wolf will live with the lamb. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi niyong peace, magkakaroon ng kapayapaan, no? So, ibig sabihin, yung predator sa yung prey living together, imagine niyo yun, no? So, imagine niyo yung imagine niyo yung aso sa yung pusa. They're living together and cooperating with each other, no? Which is maybe nangyayari na rin ngayon yun, no? Yung aso sa pusa living together, cooperating with each other. So, but parang ganun yung picture, no? So, of course, magkakaroon ng peace, kagaya nga ng sabi nyo, it will become peaceful. Then, sa Habakuk, pinapisay ni Habakuk, sabi diyan sa Habakuk 2:14, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters covers the sea. No? So, ibig sabihin, by that time, during the millennial reign, ang buong mundo will be filled with the knowledge of the glory of the Lord. No? So, ibig sabihin, no, everywhere you go, there will be knowledge of God. No? So, in other words, masasabi natin na kumbaga magkakaroon ng kumbaga parang restored world, restored siya, no? Restored siya in the sense na kasi syempre ang naghahari ang ating Panginoong Diyos. So from him doon nagmumula ang lahat, no? Pero although isa tanong ni Pastora diyan, may work pa din ba? I think meron pa din. Kasi hindi pa naman i-abolish lahat 'yan At ang isa sa clue is because after 1,000 years pakakawalan si devil, 'di ba? Pakakawalan si Satan, and madideceive pa rin ang mga tao. So what does that tells us? So ibig sabihin, nandoon pa rin, meron pa ring free will ang mga tao. Even though that time ang Panginoong Hesus na ang naghahari, pero nandoon pa rin yung free will, no? Kasi later on, diretso na tayo para maintindihan nyo, no? ang second na gusto kong ipaalam sa inyo is ang tanong kasi, during the millennial reign of Christ, or sabi natin during that millennium, okay, sino yung mga kasama dun? Yun ang tanong, no? Sino yung mga kasama? At ito yung gusto kong iklaro sa inyo, mga kapatid, no? Kasi during that time, merong dalawang klase po ng tao na makakasama dun during that time. During that millennium age, during the millennial reign of Christ. At sino-sino yun? Una, yung mga glorified believers. Bakit ko sinabing glorified believers? Kasi ito yung mga na-rapture. No? Remember, yung napag-aralan natin in 1 Thessalonians chapter 4, 'di ba, yung mga mananampalataya na namatay na, bubuhayin muna sila. Then yung mga mananampalataya na buhay pa, they will be caught up. They will be raptured together in the air. In other translation, sabi in the clouds. Ito yun sila, no? So kailangan sila magkaroon ng glorified body, kagaya ng ating Panginoong Hesus, in order na they would be caught up, in order that they would be able to be with the Lord there in the air. Kasi in our current physical condition, hindi mangyari yung masuffocate tayo doon sa. Kaya nga yung mga astronaut, di ba, nakaano sila, yung tag doon, nakasuit sila. Kasi walang oxygen doon hindi ka makakahinga, mamatay ka. Of course, hindi ka makakalipad, no? If you go up, the gravity will pull you down, no? So, kaya kailangan glorified body. And nakita natin ang Panginoong Hesus, di ba? Kasya lahat sa earth tayo. Of course,
Wala namang imposible sa Panginoon, di ba? So, kung dito nga sa Dubai yung sa isang maliit na kwarto nagkakasya yung 8 tao di ba? Kakasya yung 8 tao, 10 tao So, magkakasya yan, no? Ang Lord ang bahala. So, again, sino yung mga tao na yun? Yan, una, sila yung, di ba sabi ko may 2 klase ng tao, no? Sila yung mga glorified believers, no? 'Di ba, remember, Pastora Joan, nung ang Panginoong Isus, nung siya ay nabubuhay, hindi naman siya tumatagos sa pader, 'di ba? Pero nung nabuhay na ang Panginoong Isus, ano yung isa, 'di ba, nung nabuhay siya nung after resurrection, ano yung isang nagawa niya? Nakatagos siya doon sa pader, 'di ba? Maybe sasabihin niyo, kasi Diyos siya eh. Yes, Diyos siya, but He's 100% God, He's 100% man. Pero yung humanity niya, yun yung, kasi yung physical lang ang nakakapag-interact dito sa physical realm, di ba? Kaya nga is physical realm Because John 4:24, di ba? God is a spirit. Kaya may spiritual realm, may physical realm. So yung physical, yun nakakapag-interact dito sa physical. Kaya nga nung sinabi ni Thomas, nung nilagay niya yung kamay niya sa yung daliri niya doon sa butas ng kamay ng Panginoong Hesus, 'di ba, na ilagay niya kasi merong physical na form ang Panginoong Hesus, pero yung physical form na meron siya hindi na kagaya ng physical form natin ngayon, no? Hindi na limited, kaya tumatagos nga siya doon sa doon sa wall, 'di ba? Kasi that time ang sabi nila, 'di ba, doon sa tagpo in the I think in all the gospels nandoon yun na ang sabi doon na nakalock yung room, di ba? John 20 verse 19. Okay, so tingnan niyo na lang sa John 20 verse 19, ang sabi doon nakalock yung room. So ibig sabihin walang makakapasok kasi nakalock, pero biglang tumagos ang Panginoon Jesus doon sa pader. So ganong klaseng glorified body ang magkakaroon tayo, no? Hindi dahil multo tayo, hindi na yun yung ganong klaseng meron ang glorified body. Hindi na siya maagnas, ah, hindi siya yung kagaya ng ano natin ngayon, kasi ang sabi ni Apostle Paul, we will be raised imperishable. Yung pag sinabing imperishable, ibig sabihin hindi nasisira, hindi madadamage na yung body, yung glorified body. Okay, so again, 2 klase yung tao. Unang klase is yung glorified believers. Sino itong mga to? Sila yung mga na-rapture. Okay, puntahan natin, okay? Do we know each other pa din? Yes, we will know each other pa din. Mamaya na natin sagutin yan, Pastor Joanna. So, ito muna. So, ito, yung mga na-rapture, yung sinabi ni Apostle Paul na mga matay ng mananampalataya, binuhay. Tapos yung mga kasalukuyang mananampalataya. Tapos sa 1 Corinthians, ito yung sinasabi ko sa 1 Corinthians 15:52, sabi diyan, we will not, ito. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. So, yung 1 Thessalonians chapter 4, saka itong 1 Corinthians chapter 15, ang tinutukoy dito ni Apostle Paul, iisa lang. Rapture yung tinutukoy niya dyan, no? Isa lang yan. So, even though different books sila, pero they're not referring to different event. Same event yan. Dito lang sa 1 Corinthians, pinaliwanag lang ni Apostle Paul kung ano yung mangyayari. Kaya ang sabi diyan, no? In a flash, ibig sabihin, yung rapture pala, hindi yan isang oras na proseso, no? But in a flash, di ba? Alam niyo naman yung flash. Saglit lang, 1 second or fraction of a second. No, ganun lang siya. Kaya sabi niya, in a flash, in a twinkling of an eye. No, parang anong tawag dito? Yung pag-blink ng mata, sa Tagalog yung pag-blink, pagkurap lang ng mata mo, nabago na lahat. So ibig sabihin, yung lahat ng nangamatay na
na mananampalataya, just like that, no? In a fraction of a second, they will all come to life with a glorified body. So sabi niya, in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. No? For the perishable must clothe itself, the imperishable. Okay, so, yan, dito lang tayo sa topic natin para hindi tayo kapusin sa oras. Tapos, yun nga, yung mga faithful believers, including yung mga anong tawag dito, yung mga na martyr or yung kasi 'di ba natandaan niyo yung pag-aaral natin, ang sabi ng Panginoong Hesus, those who endure till the end will be saved. Yun, no? Yung mga nag-endure till the end na naligtas sila. Yung mga, kaya sabi ko, faithful believers including martyrs. So, ito sila yung mga glorified believers na tinatawag ko, no? Yan yung unang sila yung unang klase ng mga tao. May dalawang klase, 'di ba? Na makakasama dun sa millennial reign of Christ. Yung unang klase, ito yung glorified believers. Now, ang tanong, Pastor, paano yung ano? Kasi 'di ba sabi ko, during the tribulation, merong mga kaya 'di ba sabi ng Panginoong Hesus, those who will stand firm or those who will endure till the end will be saved. So paano sila? Kasi sa Revelations 20 verse 4, tignan niyo to, Revelations 20 verse 4, sabi, I saw thrones on which were seated those who had been given authority to judge, and I saw the souls, who had been beheaded because of their testimony about Jesus and because of the word of God. They have not worshipped the beast or its image and had not received its mark on their foreheads or their hands. So ito yung, kasi yung marking of the beast, mangyayari yan sa Great Tribulation eh. No, doon mangyayari yan. So dito, sila yung mga nag-endure till the end. So nag-endure sila, they stood firm till the end to the point na pinugutan sila ng ulo, no? Ang sabi dito, no, ang sabi ay mabubuhay din sila. Mabubuhayin sila. Kaya sabi diyan sa Revelations 20 verse 4, I saw the souls of those who had been beheaded. They came to life and reigned with Christ, no? They came to life. Ito pala, nandito. They came to life and reigned with Christ. So, ibig sabihin, kasama yun sila. Kasama silang mabubuhay. Yung mga pinugutan ng ulo during the Great Tribulation, kasama silang mabubuhay and will reign with the Lord Jesus Christ. So ibig sabihin, kaya ang sabi ko, glorified believers tong mga to. Kasi yung mga na-rapture, may glorified body. And I'm sure itong mga pinugutan ng ulo na nabubuhayin, may glorified body rin yan sila. Kaya ang sabi ko, glorified believers sila, no? Okay? So, malinaw po yung mga makakasama, raptured believers, yung mga tribulation martyrs, saka yung mga faithful believers. Yun yung unang klase ng tao. 'Di ba? Sabi ko, merong dalawang klase ng tao. Tama? Naintindihan niyo po, you can nasusundan niyo po yung sinasabi ko? Yes po. Okay. So, okay. So now, ano naman yung pangalawang klase ng tao? Yung pangalawang klase ng tao, yun yung mga natural na tao. No? Kaya ito rin yung sagot dun sa tanong ni Pastora Joan. Meron pa bang work? May trabaho pa ba? Kasi yung mga glorified body na, yung mga glorified believers, no? Wag na sabihin glorified body, mga glorified believers. No, sila yung mga hindi na sila natural eh. Pero during that time, meron pa ring mga normal na natural people. Ibig sabihin na hindi sila glorified, wala silang glorified body. No, ito yung mga nag-survive, no? So ibig sabihin na they stood firm. No, maaring they stood firm, hindi sila napugutan ng ulo, but nonetheless they stood firm pa din, no? And they enter the kingdom. May sinabi ang Panginoong Hesus, no, kung titignan po natin in Matthew 25,
No, kung babasahin po natin yan, the sheep and the goats, di ba? Sabi, when the Son of Man comes in His glory, okay? Hindi pa to, hindi pa to yung judgment. Sabi diyan, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. No? All the nations will be gathered before Him. Okay? And He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. No? So nakita niyo diyan, ang sabi diyan, yung term na sheep, no, ibig sabihin ito yung mga kasi tingnan mo yung mga glorified believers, hindi yun kasama dito sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Kasi na siya kumbaga natuldukan na sa Panginoong Hesus sila. So ibig sabihin itong ano ba yung segregate sa Tagalog? Yung yung pinaghihiwalay o yung pinagpipilian, yung pinaghihiwalay ng Panginoong Hesus, ito yung mga nabubuhay pa na tao, no? Yung mga nabubuhay pa na tao. So sabi niya, the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goat. He will put the sheep on his right and the goat on his left. Then the king will say to those to his right, no? Kaya king kasi papasok na tayo sa millennial reign. So the Lord Jesus Christ will reign as king. Kaya siya yung king na tinutukoy niya dito actually ay siya. The king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. No? Ito yun So ito yung mga tao that they are still human. Sa tanong ni Pastor Joan, ito yung mga tao that they can marry. Remember, wala pa silang glorified body. They can have children, no? They work, they do work. No? Ito yun. So, ibig sabihin, nandiyan pa rin yung sistema ng mundo, pero righteous na nga lang kasi ang naglilid na or ang nagmumuno na ay ang Panginoon. And, importante ito, okay? Importante ito, yung sinabi ko na ito, yung may dalawang klaseng tao, yung glorified believers saka yung natural humans. Bakit? Kasi remember after 1,000 years, although hindi pa ito yung pag-aaralan natin pero after 1,000 years, anong mangyayari? After 1,000 years. Sige nga. Papakawalan po si Satan. After 1,000 years, papakawalan si Satan, di ba? So, tapos ano mangyayari after 1,000 years? Magkakaroon ng rebellion. Di ba? Yung mga magre-rebel na yun, hindi yung mga glorified believers. Ang magre-rebel na ito is yung mga normal human beings, no? Kaya it's important na in-stress natin na mayroon pa ring mga normal human beings during that time, no? Kasi they are capable of choosing, no? Kasi yung mga glorified believers, they have chosen already to be with the Lord, no? Pero yung mga human beings na ito, mga normal human beings, nandun pa rin yung kanilang nandun pa sila sa yung tinatawag natin, nandun pa rin yung free will nila, no? So now sabi nga natin, no, during this 1,000 years, ano mangyayari? The Lord Jesus Christ will reign as king. There will be a perfect reign from the Lord Jesus Christ. Maghahari siya sa buong mundo, no? And believers will reign with him, no? Kapayapaan ang magiging maghahari sa buong mundo ay ang kapayapaan, no? Pero hindi lahat ng tao ay fully magsusurrender sa
Panginoong Hesus. So yung tinutukoy ko dito, hindi na yung mga glorified believers. Ha? Ang tinutukoy ko dito is yung mga natural na human beings. No? Hindi lahat sila will surrender to the Lord Jesus. Surrender yung kanilang puso. Because during the thousand years reign of the Lord Jesus Christ, there will be peace throughout the land. No? For example, kagaya natin ngayon, di ba? For example, nandito tayo sa Middle East. No? Even though iba-iba yung pananaw natin, even though iba-iba yung meron akong sariling preference, meron din kayong sariling preference, pero dahil may namumuno sa atin, nagpapasaklaw tayo dun sa namumuno sa atin, yun ang ginagawa natin kung ano yung sabihin ng namumuno sa atin, di ba? Pero meron pa rin akong sarili kong preference, meron pa rin akong sarili kong decision. No, hindi inalis yun. That's why nagkaroon pa rin ng rebellion kasi ang problema yung puso, no? Yung puso ng tao, yun ang problema. Okay? Because makita natin sa Revelations 20 verse 7, no? After 1,000 years, when the 1,000 years are over, Satan will be released from his prison. No? Pinakawalan na si Satan. No? And then sa verse 8, and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In numbers they are like the sand of the seashore. Ang dami. In numbers they are like the sand of the seashore. Biruin mo yun. Sabihin, ang dami niyan. Ang daming mga tao na nagrebel. Kasi during 1,000 years, just imagine 1,000 years. No, kung paanong maaring makapag-repopulate ang tao, hindi ba? So ibig sabihin maraming tao yung tinutukoy dito, no? Ngayon, ang tanong, paano nagawa mag-deceive ni Satan? Same. Kung paano siya nagdi-deceive ngayon, through lies, no, sa pamamagitan ng pride, no, sa pamamagitan ng mga rebellion. May tanong pala dito si Pastor Jan, yung mga sheep magre-rebel, hindi yung mga sheep yung magre-rebel. Kasi nga, magko-continue mag-repopulate ang tao. No? Magko-continue mag-repopulate ang tao. Even though, nag-reign ang Panginoong Hesus, ang kapayapaan ang naghahari because everything is perfect because we have one King. No? Pero, nandoon pa rin, kaya nga, binigay ko yung example na kagaya natin ngayon, pare-pareho tayo, may iba-iba tayong mga preferences, pero we learn to live under the same roof, ika nga, no? Because nasa isang leader tayo, nagpapasakop tayo, no? So ganun ang mangyari sa kanila. Hindi ibig sabihin na yung mga ang magre-rebel is yung mga sheep, no? Yung mga ibig sabihin yung mga believers, hindi. Okay, then in Revelations 20 verse 9, okay, makita natin dito sa Revelations 20 verse 9. Okay, go there. Sabi niya, no? Anong sabi sa 20 verse 9? They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them. No? So, makita natin dyan, they surrounded the camp of God's people. So, after 1,000 years, no? After 1,000 years of perfect life, no? Ang nangyari, ang mga tao nag-rebel pa rin. Right? Kaya, ang sabi ko nga, ang katotohanan, the truth that we can get from this is, no? Jeremiah 17 verse 9 says, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? The heart is deceitful. Ang puso ng tao, yan pa rin ang problema no? Kaya nga, parati in-encourage natin about isa na mag-aral ng salita ng Diyos, no? Because ang sabi ng Biblia, di ba? The mouth speaks what the heart is full of. So, kung
puno tayo ng salita ng Diyos, ang ating puso, ang mamamatawi sa bibig natin, pagmamahal. Kasi puno tayo ng salita ng Diyos eh. No? Now, merong mga tao nagsasabi, ang sinasabi nila, kung ang mundo ay maging perfect, dapat automatic na yun na ang mga tao magpapalo na sa Lord kasi perfect na yung mundo eh. Pero hindi, no? Hindi yan yung nakita natin sa scripture. Even a perfect world, kapag wala yung tunay na surrender, people, they still rebel, no? Kaya yung Revelations 20 verse 10, no, makita natin diyan, sabi niyan, and the devil who deceived them was thrown like of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. So sa Revelations 20:10, nakita natin na the devil was thrown into the lake of fire. No, in other translation, ang ginamit diyan beast, no. Tapos makita niyo yung false prophet, itong false prophet na to, no, na sinabi diyan, kasama yung false prophet, no, sabi, they were thrown into the lake of fire, the beast and the false prophet. Actually, sa Revelations 19, bago pa man nag-start yung millennium reign, na sabi na yan nabanggit na yan, no? Sabi, but the beast was captured, and with it the false prophet who had performed the signs on its behalf. No, ibig sabihin, nandoon may kasama talagang false prophet, no? Itong beast, no? So, but after that, final na yan. Wala na si Satan pag na-thrown out na siya. Wala na si Satan, wala nang deception, of course, wala nang rebellion, no? Ibig sabihin, magiging maayos ng lahat. And, so by next week, yan ang pag-uusapan na natin is about Great White Throne of Judgment. No? How God will defeat Satan, and finally, no, magkakaroon na ng Great White Throne of Judgment. Yun na yung papunta na sa finality, new heaven and new earth. Sabi ni Pastor John, may sin pa din kasi. Okay? Any question so far? Meron pong katanungan? Any question? Meron kayong katanungan na naglalaro sa inyong mga isipan, no, pwede nyo pong itanong na dito so that masagot po natin. Wala na po, PA. Yun lang pong kanina yung lang po kanina na do we still know each other pa din po ba kapag may glorified bodies na po tayo. Alam pa din po ba natin na pamilya mo, mama mo, or mga anak mo, ganun po. Okay, so ang question mo is kung do we still love each other, kung kilala pa rin ba natin ang isa't isa during the millennial reign of Christ. So take note, we are in the millennial reign of Christ. So gusto nyong malaman kung kilala pa rin natin ang bawat isa, kung nandun pa rin yung pagmamahal, kumbaga yung pagmamahal na meron tayo, for example sa asawa o sa mga anak, pagdating sa panahon ng during the millennial reign of Christ. Tama ba? Yun ba yung katanungan? Opo, pag po nasa glorified bodies na po tayo. Okay. Kasi sa Biblia kasi, punta tayo sa 1 Corinthians 13 verse 12. Sinabi yan dito Tingnan natin. 13 verse 12. Yan. Sabi diyan sa verse 12, for now,
we see only a reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. No, nakita niyo po yung sabi ni Apostle Paul na yan. No? Kasi kung pagbabasihan ko yan, no, ibig sabihin, merong continuity yung identity natin. No, even though may sinabi ang Panginoong Hesus, don't you know in heaven na nung tinanong siya ng mga Pariseo, paano yung asawa yung ano nga yun, nakalimutan ka na. Ayun. Sabi nila, tinatrap kasi nila ang Panginoong Hesus. Okay? So, sabi nila, so, teacher, yung kapatid ko na may asawa, namatay yung kapatid kong lalaki, kaya yung asawa niya, naging asawa ko, tas namatay naman yung lalaki, yung kapatid ng lalaki na naging asawa niya yung asawa ng kapatid niya. Kasi ganun yung kultura nila noon no? So, ngayon, ang tanong nila, pagka sa langit ba, sino yung magiging asawa ng babae na yun? Actually, kaya nila tinanong ang Panginoong Hesus nun kasi tinatrap nila ang Panginoong Hesus, no? Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, di ba, you are in error. Don't you know that pagka nasa langit na, we will just be continually praising God? No, now, kasi ang tanong natin is nasa millennial reign of Christ, di ba? Now, with reference sa 1 Corinthians chapter 13, verse 12, makita natin dito, based dito sa sinabi ni Apostle Paul, na meron nandoon yung continuity, no? Ibig sabihin, hindi tayo magiging blanco, no? Hindi tayo magiging totally ibang tao. Kasi yun parati kong naririnig yan So, paano yung pagka nasa, hindi ko nakilala si Pastora Joanne na asawa ko, hindi ko na siya kilala. Pag nandun na, hindi, no? Kasi sabi niya, no? For now, we see only a reflection as in a mirror. So, for now, ibig sabihin sa state natin ngayon, then we shall see face to face. Now I know in part, partly lang. Then I shall know fully, even as I am fully known. So, ibig sabihin, magkakaroon na yung totally, no, yung knowledge natin magiging magkakaroon na ng totality. Kaya sabi ni Apostle Paul, now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Ibig sabihin, hindi nawawala yung knowledge natin, no? Lalo pa nga yung masabi ko, lalo pang mas magiging clear kasi remember, may glorified body tayo. Remember, ang Panginoong Hesus nung siya ay nabuhay, nakalimutan ba niya yung kanyang mga disipulo? Hindi, di ba? Nakalimutan niya ba yung kanyang mga naging karanasan, yung mga habang nasa mundo siya? Hindi, di ba? Nakalimutan niya ba yung ina niya? Nakalimutan niya ba si Blessed Mary? Hindi. Nakalimutan niya ba yung mga kapatid niya? Hindi. So, ibig sabihin, nandun pa rin, no? Ngayon, ibig sabihin, kilala pa rin natin ang isa't isa. At mas lalo pa nga nating maiintindihan at makikilala ang bawat isa kasi nga, nandun na tayo sa glorified state, no? Pero, with regards dun sa tanong na yung nature ng relationships natin, no? Ito ba ay mababago or mawawala na? Ito personally, I believe, hindi ibig sabihin na mawawala na yung love natin sa isa't isa, no? Hindi, bagkus, kumbaga, mas magiging perfect pa nga yung love, no? Pero hindi na siya yung limited na love na meron tayo as a human being na naka-attach sa mga earthly na bagay, no? Kaya sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Yung ni-repair ko kanina, nung tinatrap siya ng mga Pariseo, sabi niya, in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage. Kasi sometimes, ang pinatutungkulan ng mga tao dun is para bang hindi na natin kilala yung isa't isa. Pero kung titignan mo sa isang banda, ang ibig sabihin nito, no? Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus diyan,
na hindi na siya tulad ng asawa ko lang ito, no, or anak ko lang ito, no, kumbaga parang sa in our state as a human being here on earth na parang exclusive, o sa akin lang to, parang ganun, no. Pero yung love natin magiging Christ-centered na siya, mga perfected na, hindi na yung selfish kind of love. Mas malawak na siya, hindi lang basta pamilya mo yung mahal mo, kundi lahat ng mga redeemed people of God, no, mahal mo na, nandun na. Kaya ang katanungan dun, ang kasagutan dun sa tanong mo, no, na yes, we will still know each other, pero hindi mabubura yung identity. No, kumbaga hindi, for example, ikaw hindi mo nakilala si Brad Allen, no, hindi, makilala mo pa rin siya, no? Pero the way you relate, the way you love each other actually will become higher, no? Will become pure. Hindi kasi ngayon the way we love each other, for example, kayo, the way you love each other as husband and wife, limited sa earthly roles nyo lang eh. No, like in your marriage or in the family structure. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, in the resurrection they neither marry nor are given in marriage. No, kasi yung application nito habang nandito pa tayo sa lupa, no? Kaya pahalagahan natin yung pamilya natin, mahalin natin sila. Pero wag natin gawin na yun yung ultimate relationship natin. Kasi ultimately, ang pinaka-center talaga ng eternity natin, no, is with Christ, no. Not even our family, no. Nakuha niyo po yung ibig kong sabihin. So, meaning po pa, PA, parang magkakapatid na lang po tayo. Ganun, magkakapatid po tayo sa Lord. Hindi, iulitin ko 'Di ba? Ang sabi ni Apostle Paul diyan sa for now we see only, no? We see only reflection as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully. So ngayon, okay, for example, para maging simple, okay? Gamitin kong ikaw sa kasi Brad Allen na. No? For example, ikaw si Brad Allen, asawa mo si Brad Allen. So, ang sabi ng Apostle Paul, yung pagiging mag-asawa nyo, in part lang yun, hindi pa full. Nakuha mo? Opo. In part lang siya, hindi pa full. Ngayon, pagka na tayo, nandun na tayo sa glorified state, no, we will know fully. We shall know fully. Ibig sabihin kasi ngayon, yung basihan natin ngayon, earthly basis, kumbaga kumbaga yung parang policy ba yung sinusunod natin na batayan, no? Pero in eternity, especially sa millennial reign, no, hanggang sa dumating tayo dun sa eternal state, kasi ang primary identity na natin, no, na magiging family natin is we're going to be a family of God. So magiging magkakapatid tayo in that full sense, no? United in Christ. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, 'di ba, in Matthew 12, whoever does the will of my Father is my brother and sister and mother. No? So ibig sabihin, kung sinusunod natin ang will ng Diyos, part tayo ng family ng Lord, no? Pero hindi ibig sabihin nito na mabuburan na totally yung past relationship natin. Hindi kumbaga magiging stranger na si Brother Allen sa iyo. No, kilala mo pa rin siya. Kilala pa rin natin isa't isa.
pero hindi na naka-base yung relationship nyo ngayon. Kasi ang relationship nyo ngayon, naka-base ng asawa, mag-asawa kayo, no? Ah, kami, for example, si Ate Hana, si Rachel, si Phoebe, ang relationship namin sa kanila, anak ko sila, exclusive, no? Pero by that time, magiging full na, no? Magiging mas mataas na yung relationship. Kasi lahat tayo nakasenter na sa Panginoong Hesus. Lahat tayo part ng isang pamilya ng Diyos. No? So, ibig sabihin, magkakapatid tayo sa Lord in that full sense, pero hindi nawawala yung pagkakakilala natin sa isa't isa. No? Kaya nga, di ba, in example ko, nung ang Panginoong Hesus ay namatay and na-resurrect siya, di ba, nung nabuhay siya, nakalimutan niya ba yung relationship niya doon sa mga disipulo niya? Hindi, di ba? Nakalimutan niya ba yung relationship niya sa kay Blessed Mary? Hindi, di ba? Tinreat niya pa rin si Blessed Mary as kanyang ina. No? So, ayun yung ibig kong sabihin. Pero wala na yung exclusivity na, kasi hindi naman, of course, ang Panginoong Hesus is fully human and fully God. Tayo, hindi naman tayo fully human. Or fully human pala tayo. Sorry. Fully human pala tayo and hindi tayo fully God. No? Pero, kasi ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Hesus, siya yung, He is the first among, diba? He is the first among the believers. Ibig sabihin, kung ano yung magiging state na natin, makikita natin sa kung ano yung naging state niya. Nagets mo? Yes po, PA. Pero hindi na yung, kasi yung pagiging mag-asawa, for example, ano yun eh, dito yun eh, sa mundo. Kumbaga, kaya sabi ko nga, di ba, exclusivity. Oh, asawa ko si Brad Allen. Of course, asawa mo siya. Walang pwedeng umangkin sa kanya. Asawa mo siya. Sila Ate Hana, anak ko. Hindi siya pwedeng angkinin mo na anak mo kasi anak ko sila eh. Diba? Pero pagka nandun na tayo sa state na yun, we are equal in Christ. Wala na yung exclusivity. But doesn't mean na mawawala yung na magkakaroon ka ng parang amnesia ba na hindi mo na alam yung nakaraan mo. Sabi ni Pastora John, in part, hindi pa yung full definition ng marriage kasi corrupted pa ng sin. Yes, if you put it that way, that is correct. No, kasi nasa mundo nga eh. Nasa mundo tayo. Kaya hindi pa yun yung full, di ba? So, ibig sabihin, kung kayo mag-asawa ngayon at nagmamahalan lang kayo in part. Pero, by the time na dumating yun, yung glorified state, magmamahal na kayo in full. Sabi ni Pastora Joanne, I'm just thinking about my father po. When we meet again in heaven, if he still know me. Anong ibig mong sabihin, Pastora Joanne? Ako po yun, Ha? PA. Ay, okay. Pineda kasi. Okay, so, okay. Actually, iniisip ko din yan before, no? Kasi 'di ba, ang father ko si Papa Ray, wala na rin, no? Pero meron itong 1 Corinthians 13 verse 12.
Ito is a very strong biblical basis, no, na makikilala pa rin natin ang isa't isa. Hindi mawawala yung identity, no. Kaya sabi, then I shall know fully, no. With this, meron tayong masabi ko na meron tayong basis to believe na when you meet your Father in heaven, makikilala mo pa rin siya, makilala ka niya, no, makilala mo siya. Pero ang mahalaga, yung relationship nyo ngayon will not be limited dun sa earthly role na father and child as before. No, but now it will be transformed into something higher. Nandun na kasi yung perfect love in Christ, no. So ibig sabihin, hindi mawawala yung love, kundi mas magiging pure ito, no, without pain. Wala na yung mga regrets, yung wala nang mga separations, no. So yan yung masabi ko na hope, tunay na hope, no. Not just reunion with loved ones, kundi yung reunion natin with the Lord Jesus Christ. No, kasi pareho kayong kay Lord, and then di lang kayo basta magkikita, but you will both share in the same eternal joy in the presence of God. No, sabi ni Pastor John, kung new earth and heaven sa Isaiah 65 verse 17 onwards po. Okay? Po, thank you po, PA. Praise God. So, nasa na yung iba? Nawala na yung iba, nag-log out na yung iba. Okay. Anyway, sa inyo po na mga natitira, do you have any more questions po? Wala na po sa akin. Si Kuya James po ay nag-drive na daw po siya pabalik ng office. Kaya po nag-out na po siya. Okay. Yung iba po, meron pa po kayong question before we close? Wala po ako, Pastor. Si Sister Giselle. So far, wala po, Pastor. Sino pa yung nandyan? Si Sister Cherry. Wala po, Pastor. Okay. Sige. Let us pray. Let's pray. Amen po. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Thank you for allowing us to have this Bible study. Thank you for your word, Lord God. Thank you for the understanding. Thank you for the truth about end times, about rapture, about millennial reign. And thank you, Lord God, even for yung mga paparating pa lang, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo po kami iniwan at iiwanan. But bagkus, Panginoon, binibigyan mo po kami ng liwanag sa pamamagitan ng iyong salita. And as we learn tonight, Lord, that you are the King who will reign in righteousness. Lord, tulungan mo po kami na kahit ngayon pa lamang, Panginoon, tulungan mo kami that we may already live under your Lordship, Panginoon. Na ikaw na yung maghari sa aming buhay, hindi lamang sa hinaharap, kundi even ngayon pa lamang, Panginoon. Thank you, Lord God, for reminding us that the real issue is the heart, Lord God. Gaya ng sinabi mo, Lord God, sa iyong salita, Lord God. Jeremiah 17:9. Kaya naman, Panginoon, Lord, we humble ourselves before you. Patawarin mo po kami, Lord God, at linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Punuin mo po ito ng iyong mga salita, O Diyos, and transform us, Lord. Transform us from the inside out, Panginoon.
Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami mag-rely on external circumstances, but na magkaroon kami ng tunay na surrendered heart sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi lamang kami basta susunod sa iyo outwardly, kundi, Panginoon, na magkaroon kami ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, remember your words in John chapter 3 verse 3 that we must be born again. Kaya, Panginoon, kung meron man pong bahagi ng aming buhay, Lord God, na hindi pa po fully surrendered sa iyo, Panginoon. Lord, tonight we offer it to you, Lord God. Lord, change us, renew us, Panginoon. Make us more like you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, O God, sa mga katagumpayan na parating pa lamang, Panginoon. Salamat sa mga darating na panahon. At salamat, Panginoon, sa aming napag-aralan, Millennial Reign of Christ, na darating ang panahon na mararanasan namin ang kapayapaan. Walang kasalanan, walang bahid ng kasalanan, walang paglilinlang, walang kaguluhan. But bagkus nandoon lamang, Lord God, yung pong tunay na katuwiran, Panginoon. At maghahari, Panginoon, yung pong katuwiran, yung pong justice, Panginoon. Salamat po, Lord. Dahil in Revelations 21, Panginoon, we see na sa dulo ng Book of Revelation, hindi po kami talunan, but we are victorious in you, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, tonight and the days after, Panginoon, dalangin ko po, Lord God, na mas lalo mo pa po kaming gabayan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom, understanding, Lord God, at yung puso namin, Lord God, na nandun handa tumanggap ng katotohanan na nagmumula lamang sa iyo. Kaya maraming salamat. Pagpalain mo po ang mga kasama ko po ngayong gabing ito, Panginoon, na nakinig, nag-participate, Lord God, sa pag-aaral na ito. Dalangin ko po, Lord God, na ang aming mga napag-aralan, Lord God, ay tumimo po sa matawang bahagi ng aming puso, O God, at ito po, Lord God, ay magbigay tibay sa aming pananampalataya, Panginoon. For faith comes from hearing, and hearing the Word of God. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for this platform that via Zoom nakakapag-aral po kami ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas po namin ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay at sa iyong matamis na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. We pray. Amen. Amen. Praise God. Amen po. Amen po. Praise the Lord. Thank you po. God bless Good po, night. brothers and sisters. Bless. Good night. God bless po. Bye-bye po. Good Good night po. night. God bless. Good Good night. night. Thank you po.